So what's up guys, mga pare, mga mare, muli na naman tayo nagkita-kita dito sa aking YouTube channel. Sorry kung medyo nauutal tayo, no? Medyo kinalawang tayo ng konti. So simulan natin tong issue na to, no? Ang title nito is Pilipinas, inihanda ng Amerika laban sa digmaan. Laban nga dito sa China. Ito yung title niya, no? So kung titignan mo at papakinggan mo maigi, medyo masama tong ano na to, balita. May posibilidad na matuloy itong nagbabadyang gera na to. Sana naman, di ba? Tulad naman sinabi ko sa mga nakaraang upload kong video, mga reaction video ko is sana hindi matupad to, no? Hindi matuloy dahil malaking ano to, malaking damage. O kung sila lang may mga issue na ganyan, sila na lang dapat maggera. Medyo ano tayo rito, tagilid. So huwag natin patagalin to, no? At kung di ka pa pala nakakapag-subscribe, no, please paki-subscribe na, baka maunahan pa kita. Joke. Sige, simulan natin guys. Isa itong kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas na naglalayong palakasin ng alyansang Amerikano at Pilipino. Binibigyan daan din ng EDCA ang militar ng Amerika at Pilipinas na magsanay ng magkasama at upang mabilis na matugunan ang mga natural na kalamidad. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, isang like lang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Napakalaking bagay na po niyan bilang support. So ayun guys, no, subscribe na rin po to si Maharlika TV, no. Magaganda rin po at dito rin ako halos kumukuha ng mga ina-upload kong reaction video, no. Huwag niyo po siyang kalimutan i-like, comment, share, and subscribe na rin po kayo sa kanyang munting channel. So go, simulan natin ulit. Ating bawat ina-upload. Maraming salamat po. Back to the video. Ang unang 5 mga EDCA sites sa bansa ay ang Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga, Benito A. Buen Air Base sa Cebu, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija at Lumbia Airport sa Cagayan de Oro. Ang bagong 4 naman ng mga EDCA sites ay ipinwesto sa Naval Base Camilo Ossia sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo Isabela at Balabac Island sa Palawan. Ngayon mga kapatid, ang mga EDCA So yun, no, nakita nyo dun sa mapa, no, ang dami na pala na tayo ng base dito ng ano, no, ng Amerika, no. So kung sakali nga na ito pala ang China at Taiwan muna siguro, may sila muna yata magkakagulo. Maaring madamay tayo, sana wag naman. sites na nabanggit ay tinambakan ng mga sundalong Amerikano ng matitinding gamit pandigma upang gamitin sa mga pagsasanay militar. Kung titignan mo naman ang lokasyon ng mga EDCA sites, malinaw na inilagay ito sa mga estratehikong lokasyon malapit sa Taiwan at South China Sea, kung saan mayroong mainit na tensyon ang Pilipinas at China, Amerika at China dahil naman sa Taiwan. Gayunpaman, nabanggit din sa agreement at sinabi rin mismo ng Amerika na ang Pilipinas pa rin ang may kontrol sa mga EDCA sites at gagamitin lamang ito ng mga sundalong Amerikano kung bibisita sila sa bansa sa isang pagsasanay militar o pagbibigay ng humanitarian assistance at mga disaster response. Sa kabila naman ng mga alalahanin ng iba nating mga kababayan na baka gamitin ng Amerika ang naturang mga EDCA sites kung sakaling mauwi sa digmaan ang sigalot ng US at China dahil sa Taiwan. Tugon naman ni Pangulong Marcos, hindi umano natin papayagan ng Amerika na gamitin ang ating mga base militar para sa kahit anong opensiba. Ang naturang mga EDCA sites ay gagamitin lamang daw para tulungan ang bansa kung sakaling nangangailangan ito ng tulong. Hindi tayo papayag na gamitin ang mga bases natin para sa kahit anong offensive na action. Ito ay para lamang tulungan ang Pilipinas kapag nangangailangan ng tulong ang Pilipinas. Kaya kung wala namang sumusugod sa atin, hindi na sila kailangan mag-alala dahil hindi naman sila natin lalabanan. At hindi naman, ang ginagawa lamang natin ay patuloy natin na pinapatibay natin ang depensa ng ating teritoryo, ang pagdepensa ng Republika. Babala naman ng China. So yun yun, no, katulad ng mga nauna kong in-upload, no, huwag tayo masyadong pakumpiyansa, no, o ang ating mahal na Pangulo ngayon si Bongbong Marcos, no, dahil ibang ugali o ibang utak ng China na yan. Hindi natin kabisado yan. Maaaring ngayon, kaibigan natin yan, baka bukas makalawa, sa kagustuhan niya, maging makapangyarihan na bansa, talo lahat tayo, di ba? Kainin ang buo niya, bulihin lang tayo, baka matulad lang tayo sa Ukraine. Di ba? Porket maliit na bansa tayo, yun nga, baka bulihin lang tayo. Kaya maganda na rin yung nasa atin yung Amerika, at least naiilang sila kahit paano, di ba?
Pilipinas. Seryoso umanong makakasama sa pambansang interes ng Pilipinas ang pagbibigay nito sa militar ng Estados Unidos ng access sa mas maraming pasilidad ng militar. At dahil umano sa hakbang na ito, malalagay lamang sa panganib ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Maliban sa tensyon na kinakaharap ngayon ng bansa laban sa China, hindi pa rin po humuhupa ang tensyon na nagaganap sa pagitan ng China at Taiwan. Maya't maya ang pagsasagawa ng dalawang bansa ng mga military drill. Ang China ay paulit-ulit na sinasanay ang kanilang mga sundalo kung paano sa Ito mga pare mga mare ito baka mauna talaga to. Maano talaga to, matuloy itong gera na to sa Taiwan at China. Dahil itong dalawa na to, parang nagsasanay na sa isa't isa. Nagpapalakas ang kanilang depensa, nagpapalakas ang kanilang opensa. So may malaki ang possibility na mauna to matuloy. At huwag naman sana makialam tong Amerika dahil pag nakialam to, automatically, pati tayo dawit. Tulad nga sinabi ni Bongbong Marcos, ang mahal natin na Pangulo, kikilos lang kapag alam nyo na, kapag kailangan. So madadami at madadami talaga tayo. ng Taiwan. Samantalang ang Taiwan naman ay paulit-ulit ding sinasanay ang kanilang mga sundalo kung paano dumepensa at mag-counter-attack sa China. Noon lang July 23, nagpadala ang mainland China ng dose-dosenang mga eroplanong pandigma kabilang ang mga fighter jet at bombers patungo sa Taiwan. Nangyari ito ilang araw bago muling nagsagawa ang Taiwan ng pagsasanay militar na naglalayong ipagtanggol ang sarili laban sa posibleng pagsalakay ng China. Nakatakdang magsagawa noon ang Taiwan ng kanilang taunang Hankwang exercise kung saan ang militar nito ay magsasagawa ng combat readiness drills para mapigilan ang pagsalakay ng China. Magsasagawa rin ito ng taunang one-on exercises na naglalayong ihanda ang mga sibilyan para sa mga natural na sakuna at pagsasanay sa paglikas kung sakaling magkaroon ng air attack. Ayon sa Taiwan, nagpadala ang Chinese People's Liberation Army o PLA ng 37 aircraft at 7 mga barkong pandigma ng Navy sa paligid ng Taiwan sa pagitan ng alas 6 ng umaga noong July 21 at alas 6 din ng umaga noong July 21 at alas 6 din ng umaga noong July 22. Kabilang sa mga aircraft na ipinadala ay ang J-10, J-16 fighters at H-6 bombers. 22 sa mga natukoy na eroplanong pandigma ay tumawid umano sa midline ng Taiwan Strait, isang unofficial boundary na itinuturing na buffer sa pagitan ng isla at mainland China. Pumasok din sa Air Defense Identification Zone ng Taiwan malapit sa katimugang bahagi ang mga eroplano ng China. Sa mga agresibong ginagawa ng China sa Taiwan, lagi pong nai-involve dito ang Amerika. Noong nagsagawa ang mainland China ng malalaking military drills, iyon ang kanilang nagsisilbing tugon sa pagbisita ni dating United Kung papansin niyo lahat ng nakakabangga na itong China na to lagi nasa likod dito yung Amerika. Pansinin niyo kung bakit. Kasi nga, tulad ng mga nauna kong in-upload na video, nasabi ko na sa inyo, may hidwaan tong dalawa na to, ang Amerika at ang China. So, kada mayroong gustong bulihin o anuhin itong China na to, lagi nasa likod tong Amerika. Pansinin nyo kung bakit nangyayari yun, no? Siguro parang naghahamon na rin to Hindi ko alam kung ano plano talaga nitong dalawa na to Bakit din na lang sa bansa nila no? Bakit sa mga iba-ibang ano pa. Pero first of all, syempre, una sa lahat, maganda pa rin yung backup na nandyan yung Amerika. States House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan. Nagpaputok ang militar ng China ng mga missile sa ibabaw ng isla na naging dahilan ng paggagambala sa mga trade lane sa Taiwan Strait at pinilit ang mga eroplano na ilihis ang mga flight. Noong Abril, nagsagawa din ang PLA ng malawakang combat exercise sa himpapawid at dagat sa paligid ng isla bilang tugon naman sa pagpupulong ng presidente ng Taiwan kasama ang kasalukuyang US House Speaker na si Kevin McCarthy. Sa mga pagsasanay militar naman ng Pilipinas at Amerika, maliban sa hindi ito ikinatuwa ng China, malaki rin ang tsansa na madadawi tayo kung sakaling sisiklab ang gulo sa pagitan ng US at Yun yung sinasabi ko kanina, di ba? Madadawit at madadawit tayo. Malaki ang posibilidad na madamay talaga tayo dahil nga related tayo dito sa US. Iisipin talaga ng China na magkakaisa tayo. Hindi nyo naman mauutakan yung China na yan China ang produkto nila, hindi matibay pero utak nila mas mataba pa sa mataba. China dahil sa mga EDCA sites ng bansa. Gayunpaman, sa kabila ng mainit na tensyon ng Pilipinas at China dahil sa agawan ng teritoryo, ibinunyag naman ni General Romeo Brawner Jr. na nag-offer umano ang China na interesado itong makipag-joint military exercise sa Pilipinas.
Sa kabila ng mga nangyayari sa West Philippine Sea at palaging pagbisita ng mga sundalong Amerikano sa bansa at patuloy na pagbuti ng ating pagkikipag-alyansa sa mga Amerikano, batid ng China na nasa neutral pa rin tayo. Ibig sabihin, hindi tayo tahasang pumapanig sa Amerika at hindi rin naman tayo nakikipag-away sa China. Noong nakaraang Hunyo, binisita ang Pilipinas ng pinakamalaking training ship ng China's People's Liberation Army Navy. Kasunod nito, dumating rin sa bansa ang nasa Para sa di nakakaalam, no, malaking bagay din sa atin ng China, no. Dahil sa kalakalan, halos sa kanila yung mga produkto natin, no. Dahil pag sinabing gawan China, halos lahat ng pagkain natin dito sa Pilipinas ay galing sa China. So kung mawawala ang relasyon natin dito at may hinto tong mga kalakalan na to, malaki ang magiging feedback sa ano natin dito sa bansa natin. Medyo mahihirapan tayo dahil mura ang kanila, kalidad din naman ang kanilang mga produkto, no. 10,000 tonelada ng mga fertilizers na donasyon mula China na pinangunahan pa nga ni Pangulong Marcos ang pagtanggap. At binisita rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang China. Ilan lamang yan sa magpapatunay na ang Pilipinas at China ay hindi pa dumating sa punto na hindi na talaga nagkakaunawaan. Gayunpaman, kung sakaling sisiklab ang gulo sa pagitan ng China at Taiwan at tuluyan ding ma-involve ang Amerika dahil susuporta ito sa Taiwan, sa paanong paraan naman kaya susuporta ang Pilipinas sa kaalyado nitong Amerika? Gayong sinabi na ng ating Pangulo na hindi niya papayagang gamitin ang mga EDCA sites ng bansa. May kasunduan po ang Pilipinas at Amerika kung paano ito magtutulungan sa oras ng armadong mga pag-atake sa Pasipiko. Ito po yung Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Republika ng Pilipinas at ng Estados Unidos na pinirmahan noong August 30, 1951. Sa Article 4 ng naturang kasunduan, kinikilala ng dalawang bansa, mapapilipinas man o Amerika, na ang isang armadong pag-atake sa alinman sa kanila sa Pacific area ay sabay nitong haharapin. Sa Article 5 naman, sinabi roon na ang ganitong klaseng mga pag-atake sa alinman sa dalawang bansa ay tinuturing na rin na pag-atake sa parehong bansa at kailangan itong tugunan. So ngayon mga kapatid, kung tuluyan nang ma-involve ang US kung sisiklab ang gulo sa pagitan ng China at Taiwan, malamang dito na papasok ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Maring dito na rin magsisimulang gamitin ng US ang ilan sa mga EDCA sites ng bansa na malapit sa Taiwan, kagaya ng sa Naval Base Camilo Ocias at Lalo Airport sa Cagayan at ang Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela. Ang mga base militar na ito ay halos nasa tapat lamang ng Taiwan at kung gagamitin. So yun pala yung purpose nila, no, kaya nagtayo sila ng ilang base to, 5 doon sa may taas ng ano natin, ng bansa natin, no. Yun pala yung purpose, no. Maliban pati dito malapit sa may South China Sea, no. Ayun pala yung 4 na nilagay nila roon para malapit pala sila. In case na kulangan sila sa backup, andun agad yung backup nila. Kasi may base na nga sila dito yung Amerika, dito sa Pilipinas. Malapit pala dito yung Taiwan sa uluhan ng ano. Mabilis nilang masusuportahan ng Taiwan kung sumiklab naman ang labanan sa pagitan ng South China Sea at West Philippine Sea. Nariyan naman ang mga EDCA site na nakaharap lang din sa mga lugar na ito, kagaya ng sa Balabac Island, Palawan, San Antonio Bautista, Palawan at Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga. Sa ngayon mga kapatid, wala pa naman tayo sa ganyang sitwasyon. Patuloy din namang kumikilos ang ating pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan. At bagaman dumaranas tayo ngayon ng mga geopolitical na mga krisis, dalangin pa rin natin na sana'y mangibabaw ang kapayapaan sa bawat bansa. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa topic na ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out! So yun guys, no, narinig nyo naman, no. Muna sa lahat, huwag nyo kalimutan si Maharlika TV. I-subscribe nyo siya, like, mag-comment kayo, share nyo na rin yung video niya. And then, ganun din po sa akin, paki-like na rin po, share, comment. Kung may gusto kayo at may mga tanong kayo at mayroon kayong gustong pa-reaction video sa akin, gagawa natin agad ng ano yan, action yan. Subscribe na rin po kayo sa akin channel, Kuya JTV. Doon sa ano natin dito, sa reaction naman natin dito, yun nga, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, o sinasabi ko palagi na wag sana to matuloy, panatilihin yung kapayapaan dito sa ating bansa at hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo, na wala na sana magkaroon ng gulo dahil masyadong ano yan, bukod sa magastos yan, talagang marami pang mamamatay, hindi lang isa o libo ang mamamatay. So yun guys, maraming salamat sa inyo, no. Muli na naman tayo nakaraos dito sa ating reaction video ulit. Maraming salamat and thank you sa mga nag-subscribe. At kung di ka pa nakakapag-subscribe sa akin, please, baka maunahan ka pa na iba, mag-subscribe ka na. Bye bye, good night.